Bless you, team beloved preacher Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Wala man, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang oportunidad binigay mo sa amin sa araw na to na you bring us here safe in the sanctuary, Lord, to the first leading prayer about dearly beloved pastor. Thank you so much, Lord, that you bless every part of the service from joyful, solemn, the some of the choir, different choirs, the testament we hear, that give you a testimony on this moment, of God. I beseech the Lord to please anoint the humble servant, deliver love and message to the brethren. I bind Satan cast out hindrances in our midst. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Sa araw to, first of all, the highest praise, glory, o thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almenta, and prophet of our loving God. And remember, cherish the blessed memories and precious teaching of beloved stand pastor, Linda Almeida, and all beloved children of blessed Almeida family. And I greet also my beloved co-preachers, co-workers, my beloved family, at lahat po sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa lahat ng mga webcast viewer natin throughout the world, nanood ngayon sa ating live streaming here in CDO. Maraming salamat po. Paglakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, ang oras natin ay 10 minutos na lang mag-alas 8. Amen. Amen. Kaya nabibitin kita sa oras. Okay lang naman, kahit 8:30 tayo mahuman para tayo ay palanginan ng ating mahal na Panginoon. So ang ating pag-aralan sa gabing ito ay ginatawag na Jesus heals and delivers. Si Jesus ay nagpapagaling at nagliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, narinig niyo mga patotoo, grabe, hindi po tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat alis natin, sa bawat nagkaroon tayo ng anniversary crusade, mga minamahal, hindi po tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon. Siya po'y tumatawag ng maraming kaluluwa, tumatanggap sa Panginoon, nagbabautismo at nagpapakita siya ng himala. Nagpapagaling siya at nagliligtas ng mga tao. Dahil po yan po ang batasan kinaiya ng ating Mangin. That is the virtue of God, na siya po'y nagpapagaling at siya po'y nagliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, throughout the Bible, we see Jesus' compassion and power to heal and deliver people from various affliction. His ministry on earth was marked by countless miracles, demonstrating God's love and desire to restore humanity to wholeness. Palakpakan po natin, Diyos. Ang ibig sabihin, nakita po natin sa buong Biblia, nakita po natin yung habag, kumpasyon, at ang kapangyarihan ng Panginoon magpagpagaling at magligtas ng mga tao sa iba't ibang klaseng karamdaman, problema sa buhay. Amen? Sa kanyang pagministeryo sa lupa, mga minal, ito po'y tanda na walang katapusan ng himala. Amen. The countless miracles, pinapahayag niya demonstrating God's love. Pinapahayag niya ang kanyang pag-ibig at ang kanyang desire na pangandoy na to restore, aron maibalik sa tao ang kaligtasan at kagalingan-ramdaman in the wholeness, sa buong kabuuhan na walang undivided and unbroken heart. Yan ang pong gusto ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpapala sa mystery ng Jesus Mercosay dahil ang pastor natin, mahal na pastor natin ay totoong propita ng Diyos. Amen. Hindi tayo sa unat dalangin. Kaya sa unat dalangin palagi to the first prayer of our dearly beloved pastor and time prophet of our loving God, tayo po ay sinasamahan ng Diyos. He never failed us. Hindi niya tayo binibigo. He never leave us nor forsake us. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo
Sinasalikway ng Panginoon, He's always be with us, and He'll always there. Sinasamahan tayo, tayo binibigoy, tayo pinipahiyaan ng Diyos eh. Sa bawat gawa natin, grabe po ang himala ng Diyos sa ating buhay. Dahil that is the virtue, batasan ng Diyos. Siya po'y nagpapagaling at nagliligtas. Pakibasa lang dito sa Matthew chapter 4 verse 23. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, ang talata ay 23. 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Oh? And Jesus went about all Galilee teaching in their synagogues. Ang synagogue grupo ng mga tao and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sicknesses and sickness and all manner of disease among the people. Yan po ang pinaka-virtue, ugali ng ating Panginoon, the nature of God. He went about all Galilee, throughout the nation, countries, lahat ng mga tao, pinangaral yung ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling siya ng iba't ibang klaseng karamdaman at iba-ibang mga sakit sa mga tao. Yan pong sinusunod natin dito sa pangaral ng ebanghelyo sa magitan din ng turo ng ating mga pastor. That's why our beloved pastor, he launched the crusade. Mugastos siya ng mga millions of pesos para lang magkrusada, magpuasa, magsakripisyo, mag-fasting, and praying. Lahat ng mga choir members, mga grupo ng mga crusaders, nagsakripisyo. Dahil bakit? Sinusunod po natin yung gusto ng Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, if we obey the commandments of God, the statute of God, the will of God, pag susundin natin ito, tumano natin ko sa Bisaya, sabi ng Biblia, the blessing will follow us. Ang pagpapala sasabay sa atin, and the blessing will overtake us. And the Lord bless us. That's why, because we obeying always. We obey the commandments, the statutes, lahat sinusunod natin ang kalooban Diyos. But if we disobey, delikado po, sumpa ang ating abutin. Kaya sinusunod natin, katulad ng Panginoon, Jesus went about all Galilee. Umiikot siya sa iba't mga lugar, preaching the gospel of the kingdom. Kaya mga sinasamahan ng pagaling karamdaman, yun po ang ginagawa natin. Importante kasi yung soul winning. Pagligtas na maraming kaluluwa. Because Jesus heals and delivers. Si Jesus nagpapagaling at nagliligtas. Tayo, tinawag tayo mga anak ng Diyos, and we are also the servant of God. Alipin tayo ng Panginoon, mga anak ng Diyos tayo, so tayo inutusan ng Diyos, binigyan ng authority, kapangyarihan, upang umalis, lumakad, ipangaral ng Ebanghelyo, Panginoon, upang bataming tao maabot ng kaligtasan. Magagaling sila at maliligtas. Sa inyo naman, hindi naman kayo makapunta nun sa magkusada. So by means of your prayer, by means of your fasting, by means of your financial support to the church, by means of your tithes and offering, your love offering, your pledges, kayo na rin na nakarating doon. Amen? Amen. Dahil nakita ng Diyos yung unity and cooperation sa church, nagkaisa tayo in wholeness, kabuhan ng iglesia, because we are the body and member of Christ in particular. Kaya ang Diyos naglagay lang ng mga preachers, pastor, evangelist sa church para sila po'y magsagawa, mag-implemento, magsagawa ng utos ng Panginoon. Nga we have to roaming around, mag-ikot-ikot po tayo, pupuntay, go and preach the gospel throughout the world. Yan pong ginagawa ng mga manggagawa, mga crusaders. Ginampanan po ng ating mahal na pastor po yan. That's why nakita nyo ang Dismo Crusade, pinagpala ng Diyos. Thousands upon thousands of miracles happen in our church. Countless miracles. Hindi na mabilang na mga milagro, himala, nakita sa ating iglesia para nag-ordinaryo na lang. Amen ba? Yung mga tao yung interview natin after the altar call,
Hindi malaman yung naramdaman. Lahat sila nagkaroon ng joy, kasiyahan sa puso, yung mga kalungkutan nila sa puso, isipan, because of trials, financially, sa Word of God, mga minamahal, parang na-restore sila. May interview kami, sabi niya, salamat sa Panginoon, nga first time ko dumalo. Alam ko, grabing kahirapan namin, halos wala kami makain, pero nakapunta ako dito, natuwa ako, nagalak, dahil narinig kong salita ng Diyos, sabi ng Biblia, alam ko kung magpatuloy ako maglingkod sa Diyos, sabi, hindi kami kukulangan ng Panginoon. Kasi may bersikulo ng preach ako, na yung mga Israelite people, nang umilis sila sa desierto, 40 years in the desert, ngunit wala sila, hindi sila kinulangan ng Diyos. Hindi sila kinulangan. Pag sabi nila, Lord, gutom kami, kay Moses, kay Aaron, humingi sila ng pagkain, pinaulanan sila ng mana. Sabi na gusto namin kumain ng karne, pinaulanan sila ng quail, yung pugo. Sabi na, nauhaw kami, bilaukan kami sa karne. Pinainom sila ng ating Panginoon. Nothing lacking in their journey. Going to the land promise of Canaan. Lord, mainit. Sinisulungan sila ng glory clouds. Paggabi, madilim. Iniilawan sila ng haligi na apoy. The pillar of fire, which is Lord God mismo yon. Mga minamahal, kaya sabi niya, in 40 years in the desert of the journey going to the land of promise Canaan, kailanman hindi sila kinulangan ng Diyos. Kinulangan ba tayo ng Diyos? Hindi po tayo kinulangan ng Panginoon. Kahit paano, sinusurvive tayo ng Diyos. Pinapakain tayo, pinagpapala tayo, tinutugon ng Diyos ang dalangin natin, binuteksyonan tayo ng Diyos. The Lord always there. He's always there. He will go before us. Pangako niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Basta gawin mo lang kalooban ng Diyos. Gawin mo lang ganyan. Obey, 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 always obeying. So that the blessing will follow you. The blessing will overtake you. Grabe. Yung auntie ni Julian, may cancer yun, may bukol dito. Bedridden, ilang taong lang pag-asa. Muslim pa yun. Sabi niya, ate, kunin. Sige, kunin mo. Banti na. Inuwa. Sabi lang, naka-building bed eh. The whole service, nakahiga. Dahil wala. Nung altar call, naupo nila. Tumanggap sa pain. Sabi ko, nanay, pabautis mo ka. Makita mong himala, palakarin ka ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus. Grabing himala ng Diyos dahil ang salita, mayroong itawag na power po yon. The power of the tongue. Nalabas sa bibig ng preacher, so nadalangin ng mga pastor. Tinaramdaman ko, pagalingin ka. Pinuhat nila, pagdating doon, totoo. Pinalakad ng ating malapan. Jesus heals and delivers. Amen ba? Eh nakita ng mga tao, grabe, totoo ang Diyos natin sa Jesus Crusade. Buhay, kaya may panahon pa ba na manglulupay-pay ka? May time pa ba na manghina ka? May time pa ba na mag-doubts ka? Sa iyong kalagayan ngayon as Christian, your stand, the member of Jesus Crusade, mayroon pa bang loophole o butas na makiisip ka na mag-doubts? Basta hindi totoo ang Diyos sa Jesus Crusade? Baka hindi malutas sa Diyos ang problema ko? Baka hindi ako mapagaling? Baka hindi ako mapagpalain? Alisin mo yung doubts. Alisin mo yung baka. Amen? Kasi yung salita nga baka sakali, doubts po yun. Pag lahat iningi mo sa Diyos, you must to claim that. I-claim mo, in Jesus' name, I will receive it. That is panampalataya. Dahil ang Diyos natin, that is the virtue of God. Jesus heals and Jesus deliver. Jesus bless thy people. Hindi tayo kukulangan ng Diyos.
Kahit ilang taon pa yan. Because the God that we serve is the ultimate provider. Ultimate meaning, darating yan ang pagpapala kahit ulahin na. Arrive as but even in the last result of your life. Ultimate. Gawin pa rin niya kahit matagal. Pero ang kinin mo yan, nga darating. Darating ang pagpapala kahit sa huli na. Ultimate. Yan ang meaning ng ultimate. Kumbaga, ultimate warrior. Katapusan na lang ang warrior, magdipinsa siyang team. Yan. Ultimate God. Ultimate God of Himself. He's the ultimate provider. Kahit huli man, matagal man, darating at darating. Kaya nga naman, pangako ng Diyos yan. Siya mag-provide sa lahat natin mga pangailangan. Nothing lacking. Pangako po ng Diyos yan, mga minamahal. Amen ba? Amen? Alam mo, na habang nagpe-preach ako, kahabaga ng Diyos, pero na malapas mga 15 minutes pala yung preaching, biglang umulan. Kasi may binasa kong bersikulo, nga ang Diyos magpaulan sa tamang panahon. Pagbasa ko ng bersikulo, biglang umulan. Kasi grabe kainit. Kung baka pinatunayan nyo sa pakibasa mo, Acts chapter 14, verse 17. Sabi ko, wag kayo mag-alala bakit umulan, kasi binanggit natin yung bersikulo eh. Kasama yung rain in the season. Blessing po yun. Pakainin tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung ulan, blessing kaya ganon. Grabing init. Siyempre, pag umulan, nabisbisan, nadiligan ang ating mga halaman. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 14, ang talata ay 17. At gayon man ay hindi nagpabayang di nagbibigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumagawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit Ulang galing sa langit. at ng mga panahong sagana na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nevertheless, He left not Himself without witness. May patutuo ang Diyos. In that, He did good. Siya'y gumawa ng mabuti and give us rain from heaven. Gumawa ang Diyos ng mabuti, patutuo ng Diyos yan. Gumawa siya ng mabuti, pinatunayan niya, at siya po'y nagbibigay ng ulan galing sa langit. And fruitful season. Madagaya nga panahon. Fruitful seasons. Filling our heart. Punuan niyang puso natin ng pagkain at katuwaan. Huwag kang mag-alala na wala kang makain. Sabi ng Diyos, punuin ng Diyos yung puso mo ng pagkain at katuwaan. Ang tanong, bakit sinabi, punuan ng Diyos yung puso mo ng pagkain? Hindi naman kumakain yung puso. Yung kumakain ka naman. Amen. Baka sabihin, mali ata yung Panginoon. Ang ibig sabihin, nga punuan yung puso mo ng pagkain, spiritual food po yun. Katuwaan, the joy, overflowing joy, satisfaction, gladness. He removed the emptiness, the doubts from your heart. Kaya palitan niya ng pag-asa, palitan na niyang panampalataya. That's why He filling our hearts with food para mabusog yung puso natin sa panampalataya, paniniwala sa Kanya. Kasama po yung katuwaan sa mapuso natin. Mawala yung pag-alaala mo, mawala yung pag-alala mo, mawala yung print mo, mawala yung weariness mo. Palitan ng gladness, punuan yung puso mo, tatambok, tataba yung puso mo sa grabing panampalataya, pananalig sa Diyos. Dahil pangako ng Diyos yan. That He did good, gagawa siya ng mabuti, and He give us rain from heaven. Paulanan niya tayo ng ulan galing sa langit. Grasya at biyaya, pagpalain tayo ng Panginoon and fruitful season. Sa iyong ani, sa panahon yan, maging fruitful, maging masagana yung ani panahon sa imong buhay, trabaho, negosyo, pananim, lahat kaayupan. And filling our hearts with food and gladness. Biglang umulan, lakas ng hangin. Kaya sabi ko, gumawa
Salasala yung mga first batch. Alsa yung generator, lagay sa tabi. Pagsaksa ang generator, hindi pa rin gumana. Ang tagal ng puri ng mga kwari, nabot ng mga 35 minutes mahigit. Puri lang ang puri. Ang kapatiran, nakatayo, nag-upuan, puri din sila. Hanggang dahan-dahan, humina yung ulan at hangin at pinabalik na rin Diyos yung power ng kuryente. Yung generator hindi talaga umandar. Sabi ko, kalooban ng Diyos. Kahit mag-alas 5 na, walang umuwi. Bakit? Pinaulan ng Diyos para lahat intact makinig ng salita ng Diyos. All things work together for good. Parang sabihin nung, parang mag-question ka, uy, nagpa-preach pag inulan? Trials, hindi trials po yon. Pinaulan ng Diyos, blessing po yon. Kita mo, walang umalis. Kahit inabot kami lang 5 mahigit, wala nag-uwian. Naghimala ang Diyos sa dulo. After baptism, nagpalakad ng pilay. Nagligtas ng mga tao, nagkaroon ng kasiyang kagalakan ng mga tao, pating kapatiran, nagkaroon ng revival. Inaabot pa kami alas 6 doon. After ng preaching, gutom na ako. Wala. Malapit, maraming lumapit ng pa-counsel, iba-ibang mga problema. May problema doon, yung ating mga ginagamit doon, lumapit. Sabi ko, na kuya, ba't nandito ka? Lumapit ako kuya kasi matagal na gusto. Busy ka eh. Hindi mo kasi ako pinatawag. Grabe. Sabi ko, sino naman magpatawag sa iyo? Ako patatawag sa iyo para lumapit ka sa akin. Mabuti lumapit ka. Kaya hindi ka lumapit, sino naman katawagin kita? Ma-pride man, ma-pride. Pag upo niya, binanatan ko sa agad. Sabi ko, alam mo Brad, simple lang yung problema. Kung ikaw may humble spirit ka, wala kang pride, payapa, maligaya ka, wala kang salita, matanggap po lahat ang mga pangyayari. Matagal na yan. Pero kung may pride ka, marami kang katwiran. Ginanon ko na sa prangka. Tinawag ko isang brother, kalaban niya, ito, alam ko naman, kayo mga marurunong. Kaya ikaw preacher, ikaw choir, ikaw pa nagpa-process ka pa ng ma-preach, marunong ka. Alam ko, tininte kayo lahat, hindi na kayo mga mulok. Kaya ang Biblia nagsabi, one word is enough for a wise man. Then, the false are thousands of words. Ang mga bulok, false, thousands of words, balik-balik. Pero kung mga marunong, isang salita lang. Ito lang sabihin ko sa inyo. Matagal na nangyari. You have to stop. Huwag na lang ang istorya. Tapusin natin dito. Ito. Forgive and forget. Kayo. Patawaran kayo. Kalimutan na dito. Huwag na salita. Wala nang katwiran. Naintindihan nyo ba? Opo kuya. Yakapan sila. Nag-iyakan sila. May ko, bahala na kayo kung anong iyak nyo. Kung si Mala Pastor pa, may iyak kasi crocodile tears. Ang ibig sabihin, crocodile tears parang plastic nga luha ba? Inyo na problema kung plastic yung mga luha nyo naglabas yung mata. Basta sa harapan ko, nagyakapan kayo, nagpatawaran kayo, go. Kung gusto mong balik preacher, fasting ka 10 days, tawag ka sa akin ikaw. Kalimutan na. Sabi mo asawa mo doon, nag-abroad, kay paliwanag mo na, okay na kami. Anak mo, pabalikin mo choir. Nakaintindi ka ba? Opo, kuya. Yun ang kasimple. Tapos ang problema. Another problem na naman. Amen. Amen. Sila ginalutas kong problema, hindi na alam, grabe ng problema ko, gutom na ako. Hindi ko lang masabi na gutom na ako, siyempre kapatiran, serbisyuhan mo pa. Pa naman problema, kuya, nagkagulong akong anak, at saka yung aking asawa ng aking anak, malos maganuan. Sige, may time na lang. Ilayo mo muna sila, magpakumbaba, huwag na daming istorya, tulong-tulong ka mo sa gawain. Tayo, makapunta kami sa inyo, kausapin tayong lahat, ay malayo pa man. Pag-pray ko, sige, okay na ba? Okay na kuya. Ganun ang kasimple. Okay naman. Another problem naman. Kaya salamat sa mga palaala, sa mga preaching nyo, at least naturuan yung mga anak ko. Mga bata, tuturuan natin yan para lalo magamit sila. Kung wala magturo, hindi lang malaman yung ginagawa. So turuan natin, kamu mga parents, kayo magbasig sa mga anak nyo, dalhin sa sambahan. Hindi yung kamu nga mga nanay mag-uupo-upo, yung mga anak nyo, ganyan itulak nyo. Simba na kayo. Kayo, hindi mo nang simba. Dapat kayo nga parents, kayong una magdala
mag-guide sa mga anak nyo. Una kayo maging mainit, silang dalhin nyo sa gawain. Hindi yung kamu po lang, hindi yung magsimba, tapos yung anak nyo, itulak nyo. Hindi po yon. Kaya sabihin ng anak nyo, kayo nga nanay, po, di magsimba kami na pinipilit nyo, manglamig sila. Dapat kayo nga parents, kayong magdala ng iyong pamilya. Kayong magdasig yung pamilya. Hindi itulak nyo ng mga anak nyo, kayo, pasiting pretty lang kayo. Hindi po ganon. Ginikanan ka. Parents ka. Ikaw mag-guide sa mong pamilya, ikaw magturo sa iyong pamilya, kaya you have to stand your authority in your home, na you are the first teacher of your family. Ikaw unang teacher sa inyong pamilya. Ikaw magturo sa mga anak mo. Ikaw magturo sa pamilya nyo. Ikaw mag-rebuke sa kanila sa iyang mali. Ikayo magturo. Secondly lang yung eskwelahan. Thirdly sa church. Amen? Kayo ang mag-develop ng spiritual standard sa anak nyo. Kayo mga pamilya. Hindi po yung itulak yung anak nyo. Manglamig sila. Question sila. Kaya sabihin lang, kamu gani nga ginikanan, hindi gani ko musimba. Kami lang itulak nyo. Hindi po ganon ang paglilingkod. Dapat tayong mga parents, tayong mga turo, teacher sa ating bahay. Tayo magturo, mag-guide sa ating mga anak. Sabi ko, okay, salamat. Oh, wala na. Sabi ko, next. Wala naman. Biswita ko pa, kumain ka na. Yan, nakain na ako, kahabagan ng Diyos. So, yung joy, the feeling our heart with food and gladness. Tinupad ng Diyos sa iyang iglesia. Gumawa ang Diyos ng mabuti. Nagpaulan siya galing sa langit. Pinagpala, fruitful season. Yung panahon naging fruitful, naging masagana sa spiritual food and gladness. So ganun po ang ating trabaho, mga minamahal. Pag ginagampanan natin, trabaho natin spiritual, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi tayo kalikuran. Sampuro lang ang ating sakripisyo. Kung gusto mo maglingkod, tapos puso magsakripisyo, gawin mo lahat. Total sacrifice. Magkaroon ng fashion. Ipakita mo sa Diyos yung totoo mong pagsakripisyo. Pagpahalaga. Fashion. Pagpahalaga ng kaligtasan mo sa Diyos. Pag nakita ng Panginoon yan, kailanman hindi ka bibiguin. Hindi ka pabayaan. Hindi ka talikuran. Hindi tayo kulangan ng Diyos. Pagalingin ang ating karamdaman, iligtas tayo ng Diyos. Paulanan tayo ng blessing. Punuan ang puso natin ng sobrang pagpapalat katuwaan. Plus, buhay na walang hanggan. Kaya magpakainit tayo, mami naman. Continue support the church by means your tithes and offering, your pledges, your love offering. May promesa ang Diyos, give and it shall be given unto you. Bigay ka at ikaw pabibigyan. Sumamba ka palagi, sambahin mo ang Diyos. Worship the Lord always. Praise the Lord in your homes, outside, wherever you are. Purihin mo ang Diyos. Then, mayroon kang opportunity, wala, season out of season, preach the gospel. Ipangaral mo ang Ebanghelyo. Share the goodness, share the gospel to the people. Magdala ka ng mga kalag sa paanan ng Diyos. Bring people to Christ. Preach the gospel. Huwag magmukmuk ka lang siyong balay, wala kang ginagawa. Maubos na, masusunog ng mata at isipan mo sa cellphone, wala kang nagawa na kalooban ng Diyos. Hindi ka nagpupuri, hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka pa nangangaral. Wala kang kalooban ng Diyos na nagawa. Kahit gaano ka kabisi sa iyong trabaho, gaano ka busy sa inyong mga transaction, bigyan mo oras panahon if you have a great opportunity to preach the gospel, to share the people. Gawin mo po yun. Magpuri ka doon, malangin ka sa CR sa lugar nga walang tao. Gawin mo po yun. Kay lahat yan, that is the will of God. Kalooban po ng Diyos yan. Statutes of God, commandments of God. Sabi ng Biblia, to obey is a blessing. Ang pagsunod ay pagpapala. Pagtuman ay pagpapala. Pag hindi ka mutuman, tunglog at sumpa. So you have to choose. Anong piliin natin, mga minamahal? Sumpa o pagpapala? Sagot. Anong piliin natin? Glory, Lord.
Karapat dapat kang himayaon, purihin. And the honor as we lift our hands and worship. We magnify. You deserve the glory. You deserve the glory. And the honor. Bayaw ka mo, lift our hands. Lift our hands to worship. We magnify His name. You are great. You do miracles. You do miracles so great. There's no one like you. There's no one like no one. Sing it mo. You deserve the glory. The honor. Dapat kang purihin, sambahin, luwalhatiin. You deserve the glory, Lord. You are great. You do miracles so great. No one like you. The miracles so great. Like you, Jesus. No one else like the miracles so great. No one like you. The miracles so great. There's no one like you, Jesus. No one else like you. Sing it, hallelujah. Dahil ginasingkasing, puri ka, Lord. Ang Diyos karapat dapat siyang luwalhatiin. He deserved the glory. He deserved the honor. Deserved our worship and thanksgiving. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang bigyan ng pasidungog. You deserve the glory and the honor. You're so great, God. Great miracles, healing, and deliverance. Blessing. Pagalob niya sa mga tao niyang sincero, tapat, sumunod sa kanyang Mga minamahal, manalangin tayong lahat habang naramdaman yung presensya. Lumuhod kayo, itaas yung kamay, kausapin yung Panginoon, Lord. Hallelujah, ang pangako mo tunay, hindi mo kami kulangan. We trust you, Lord, and we believe you, Lord, that nothing will lacking to us. You bless us so much, Lord. Opo, malang Panginoon, dakilang Diyos, ang malang sa pangalan ni Jesus, dalangin, dearly beloved Pastor, Lord. Pagpalain mo lahat mga anak mong sa gabi ito, nandito, dumalo, maging hindi dumalo. Abutin silang kapangyarihan, pagpalain mo, lubusan kami. Bless their job, their transaction, their business, their work, everything, my God, sa ilang buhay, source of income, living nila. Pagpalain mo, hindi mo kulangan, pamatunayan mo sila
ang salita mo totoo. Pagalingin mo karamdaman, ligtas mo makatauhan mo, Lord. Tulungan mo kami, pangawakan mo kami lahat. So dalangin ng dearly loved pastor and time prophet of God. Bless us so much tonight. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Habang nakataas yung kamay, isa nakapatong siyang ulo, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, opo, dakilang Diyos sa mga pangyarihan. Diyos, ibaba mong kapangyarihan mo sa amin sa mga ito. Sandali malapas yung kalang din sa pangalan Jesus. I bind the pop darkness, demons and the sickness and diseases. Kasal from the children right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. All kinds of sicknesses, problems, poverty, trials, everything. God from them, bless them right now, God. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat tayo ay tumayo, mga minamahal. Taas yung kamay, sumigaw tayo ng 3 beses malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat. So, di rin natapos ang gawain natin, mga minamahal, sa dalangin mga pastor. So, huwag mag-absent, Friday. Gawain po natin, patuloy po tayo para pang tayo palayan ng Diyos. Hindi tayo magtagal, tumilabit Brother Dante Makapayag sa ating closing prayer po. Idaan nyo sa boxes ang ating mga pledges, puti nga box, 5 pesos pataas sa ating TV program at ang brown ay para sa ating mga gastusan sa lupa, sa chapel. At kung may mga pledges pa kami pa rin, ipaabot nyo lang sa information para makatulong kayo sa gawain ng ating Panginoon, lalo kayo pagpapalain. Taas yung kamay. Amen. Praise the Lord po. God bless you. Ulit po sila ni Binyas. Hallelujah. Tayo magpasalamat, minamahal, sa Ginoo. Hallelujah. O labing kamahanan sa ngalang Ginoong Sukis, kami nagpasalamat, God, ng balang tigong panimbahon, ng aming service, salamat sa mga gahom, sa presensya, nga naghahatag kalipay kadasig sa mga anak, pagtambong, pagsimba. Salamat, Ginoo God, sa pagsugod sa MC, pagdaig sa Joyful sa Solim, mga pag-awitan, Ginoo, pagdaig ang dalangin, there's tisas sa mga gahom, sa presensya, nga sa kanunay, ang mga paminawan, ang imong kadaugan, maghihatag sa mga kanamo, Ginoo God, mga testimonyo, mga danong buhat, pagdaig nagpabalin sa mga singkasing, Ginoo God, dalaygon, kaswi kita pusan, there's tisas, alawiton, sa bilabid, single anyot, choir, bilabid, Jesus, finest, Innocent Choir, Ginoo, pranagad malangin sa malawiton, sa mapasabot sa mapaghatag, sobras insak mga paghatag, panahid ka na pasabot sa mga anak, mga paghatag mo'y tinuburan sa tanang panalangin, Ginoo, sa iyong pulong, nga mga paminawan, na salusaluhan, iyong nasa gabion, salamat kay Ginoo God, nga ikaw nagatudlo, nagatagbo, sa tanan, binasa malas pagtuwanan, pagnalang, busog mo kami sa mga gahom, dalaygon ka, sa way katapusan, Ginoo, there's Jesus, sa panimana sa gabion, hallelujah, ni ngamot tinto baray, mapamulisag sa panamay, kanimidang gahangyo, nangamuyo, si mga gamhanan, ng ngalan, ano pag-aampo, si mga propita, pastor, evangelist, Wildes, Almeida, Ginoo, hallelujah, ikaw mga panalangin, Ginoo, yon sa magibian sa pag-amping, paingon ris bluto pagpamauli ka magauban nga puno sa kalipay kalinaw gahong proteksyon ibalik mo kami sa Bernard Prayers yung manak wata mo makasimba ba sa mga bisita yung sound magkining tanan pinamis yung gahom Ginoo kining talang salamatan na sa imong gamhanan nga ngalan sa ngalang sa Kristo. Amen. Amen. God bless you both, ang beloved Presidente. Maglamanuhay kita manamahal. We love you in the Lord. We just love you nga atong tabang at waling kuranan. At na rin magpalihan, still lang po, sa mga beloved na preachers, kaya hindi lang po, habang kamuglihans. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love